Maraming magagandang pelikula noong 80s. Panahon din ito ng bold films. Sa pinilakang tabing, si Carla, anak ng dating sikat na artista, ay hinikayat pumasok sa industriya via the bold route. Pakinggan natin ang kaganapan sa buhay ni Carla sa pagbabasa ng isa sa pinakamahusay na artista ng ating panahon, ang nag-iisa at ang aking co-host, Miss Jackie Lou Blanco. Nang mamatay ang ina niya, ay dumating uli ang mga alok kay Carla na mag-artista. Lalo na mula sa mga dating nakatrabaho ng ina niya na sina Joey Gosengfiao at Celso Ad Castillo. 19 na siya noon. Pinakaiwas-iwasan niya ang mag-artista, kaya nga nursing ang kinuha niya sa college eh. Pero maraming naiwang utang ang ina niya, nakasanla ang bahay nila. At pilit ng pilit ang mga dating katrabaho ng ina niya. Sige na, maski subukan mo lang. Matutuwa kung buhay pa ang ina mo. Ang totoo niyang pangalan ay Melissa, hindi naman Carla. Ang direktor na si Joey Gosengfiao ang nagsabing gawin nilang Carla para malapit daw sa Carlota. Nagkaroon siya ng mga movie offers mula kina Joey, Celso at Nino Broca. Pero karamihan ay di natuloy. Muntik na rin siyang nasama sa soft drink beauties na kinabibilangan nila Starcy Emanuel, Pepsi Paloma at Coca Nicolas. Hindi naman siya bagay na maging legal baby na kagaya nila Maricel Soriano, Snooki Serna at iba pa. Kasagsagan noon ang mga bold movies kaya pare-pareho ang mga alok sa kanyang papel. Hostess sa bar, inosenteng probinsyana dating sa Maynila. Lagi na lang may eksenang naliligo sa poso. May banyo naman, tsaka ang linis-linis na niya at 10 oras ng gabi. Ang mga linya ay laging katawan lang ang habol niyo sa akin o kaya wala kayong karapatang husgahan ako. Dalawang klase lang ang mga babaeng karakter noon. Mayuming martir o mapang-akit na makasalanan. Pero sa itsura pa lang ni Carla ay alam na niya kung saan siya ikakahon ng mga producer. Iginiit niya na willing naman siyang basta may katuturan. Gusto ko yung karakter na nag-iisip, sabi niya. Kaya sa wakas, pinagbigyan siya ng direktor. Nag-iisip ang karakter niya. Habang hubot-hubad na naglalakad sa ulan. Ay bakit hubot-hubad? Tanong niya. At bakit kailangan naman umuulan? Dahil tropical country tayo, di mo ba alam? Sagot ng direktor. Kaya tumanggi siya. Pero lumipas sa mga araw na walang offer at gipit na gipit siya. Kaya sige na nga, compromise ng kaunti. Sa nag-iisa niyang eksenang sa may butas sa dingding, halos hindi makilalang mukha niya. Pero ang katawan niya, maski balot sa damit ay halatang-halatang pa rin. At ang isa namang eksena sa kaliwaan tayo na extra pa rin siya, nasa background, nakapanty at bra, nagpapalamig sa harap ng bukas na refrigerator, ay nanakaw niyang eksena sa mga bida. Maski refrigerator, sabi nga ng isang kolumnista, kaya niyang painitin. Sa mga susunod niyang pelikula ay tinanong na nila ang matagal lang gustong itanong, bayad ka bang magpakita? Sa simula, ang ipinakita lang niya ay gilid ng hanggang sa naging buong na para bang naglalaro sila ng bulagaan. Payag ka ba? Sumunod nilang bantulot na tanong na ipakita ang hubad mong likod. Abay di nagtagal, payag ka bang ipakita ang lahat? Nakaharap. Tumanggi na siya. Kaya maraming pelikulang di natuloy. Siya sanang bida sa basang-basa sa gabi. Basang-basa ang gabi. Siya daw yung basa. Diyosa ng katubigan na nanangakit ng mga kalalakihan. Pero gusto nilang ipakitang dumadaloy ang tubig sa buo niyang hubad na katawan. Ano siya, sapa? Muntik na rin siyang maging Jezebel.
Pero kailangan daw na hindi laging nakatakip ng mahabang buhok sa mga Di ba pwedeng may nakatakip maski kabibe? Muntik na rin siyang maging multo. Muntik na rin siyang maging multong gumagala sa mga kasa ng Ermita. Patay na nga pero naghaharap pa rin ng customer. Hey Joe! Sa wakas ay may tinanggap siya. Historical fantasy na may kabuluhan. Isang Amazonang walang bra. Nakasakay sa kabayo. Hiya! Hiya! Tumutulong sa mga katipunero. Si Celso Ad Castillo ang direktor. Pero hindi inaprobahan ng mga censors. Truly one of our best. Again, Miss Jackie Lo Blanco.